embarrassing for the PNP and NBI, hindi nila makita si Mayor. Siya lang ba? And even, okay, di ba maraming akusado na mas malala pa nga yung mga krimen, na mas malalaki pa yung mga kaso na hindi nila nahuhuli? Ang sagot ko ay oo. Nakakahiya, kahiya-hiya para sa PNP na hindi magawa ito. Lalo na nandito pa naman daw sila sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Sa ilalim ng batas, kapag may warrant of arrest na inisyu ang korte o ang Kamara o ang Senado, dapat ipatupad yan ng law enforcement agencies natin. Partikular, PNP at saka NBI. Sapat bang basehan para bawasan yung budget ng PNP at NBI pag hindi nila nahanap si Mayor? Lalo nilang hindi makikita yung iba. Again, hindi naman ito carrot and stick, paparusahan mo pag may mali, pag hindi naubos yung budget. Kailangan tingnan natin lahat ng circumstances sa paligid nun. Nagbigay ng direktiba ang ating Pangulo na dapat wala ng legal o illegal na pogo. Naglabas din ng statement na maraming apektado dito. So I would like to hear from the PAGCOR chairman, what steps has he taken to continue with the transition of eliminating all the pogo operations in the country, and how many pogos will be affected? How many are actually registered pogos? How many workers will be displaced? What can we do with those workers? And those that will be deported, do we have data on how many those are? So maybe let's begin with the transition. What are you doing now? What steps are you taking to the PAGCOR chairman, please? Chair Tenko. Good morning, Senator Paul. Good morning, Senator Pro Tempore Jinggoy, Chairman Senator Ontiveros, and Chairman Senator Win Gatchalian. Well, in answer to your question, nung Lunes po nung gabi nung nag-utos sa SONA ang Pangulo, unfortunately hindi po kami nakapag-coordinate kaagad with the respective government agencies because of the calamity or the typhoon that happened. But I wish to report to you that starting tomorrow, we already have meetings with the different government agencies. So we're starting with DOLE. Secretary Benny Laguesma and I are having lunch tomorrow. And we will be discussing the status of the close to 40,000 who will be displaced. And on Thursday, I just got word prior to the hearing that Secretary Boying Rimulya is calling for a meeting together with PAGCOR, the PAOK, TF, the Bureau of Immigration, and the Department of Justice, so we could also start formulating guidelines as to how we will deal with the winding up of the operations of all. Actually, IGLs na po yun eh. So there are 44 right now because the mandate of the President is very clear. PAGCOR is being mandated to wind down the operations. So in reference to even those who have the licenses we had reissued, no? And I'm referring to the IGLs. There is much confusion, and I believe a lot of news reports that are false. The mandate of the President during the SONA is very clear. It was read by Senator Gatchalian earlier, ordering PAGCOR to already wind down the operations of all. And PAGCOR cannot wind down the operations of all the illegals because they're not under our jurisdiction, primarily because they do not have licenses anymore. Yun naman pong IGL, na ipaliwanag ko na po ng ilang pagkakataon yan sa, hindi lang po dito sa Senado, kundi sa Kongreso din. We reissued the licenses to 44 that are left out of the 298 issued in the last administration. So, yung 44 po, yun na lang yung natirang nabigyan ng internet gaming licenses. But that is covered by the order of the President. Because maliwanag po wind down all the so nag-uumpisa na po yung proseso, and with regard to your question as to how many, there are 44
as of this very moment. We have not issued any licenses in the last few months, any new ones. So, yung pong tinatanong nyo kung ilan, 44 po. At ang kasama po dito ay sila lang po yung may lihito mong lisensya sa pangkasalukuyan. As I understand, syempre hindi naman ninyo kasama yung mga illegal dahil hindi man nakarehistro sa inyo yon. Pero I'm glad to hear that you are actually very supportive now of this directive by the President. I would just like to make sure that baka naman kasi mag-rebrand ang POGO eh. Baka biglang magkaroon ng special class of BPOs such as that. So anything that will have to go through PAGCOR, I would just like to make sure bawal na yung mga licenses for that. Kung ano pa man ang pangalan nila. Number two, ang daming mga infrastructure ng POGOs. Illegal infrastructures, because we found those that are not really registered. Maybe the government can decide what we can do with that. Baka mamaya housing na yan para sa ating mga kababayan. I mean, after we pay the proper fees for that, to be able to take over those places legally, I think it can be converted to help our countrymen. But definitely, I am in support of a possible bill in the Senate that we should file to ban any sort of POGOs or anything that has related to gambling online. So that will be my only question for PAGCOR, and maybe later on again for other agencies. Thank you, Madam Chair. Thank you rin, Sen. Grace. And salamat din sa actually maganda at baka nasisimula ng ideya ninyo na yung mga ibang vacated infrastructure ng mga POGO na binan na nga at pinapa-wind down ni Presidente ay maaring mapakinabangan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng gobyerno. I'm referring to a first step in that spirit dun sa isang probisyon ng bago nating ipinasang AFASA law, yung Anti-Financial Scam Law, na may provision po dun. At salamat muli kay Chair Mark na tinanggap nila yung proposed amendment ng representasyong ito na assets seized in raids in which victim survivors of human trafficking were rescued ay maaring gamitin ng mga department at o ahensya ng gobyerno para i-rehabilitate. Yes, itong mga victim survivors na to. So maraming salamat sa ideya nyo para sa posibleng mas malawak na sakop ng mga infrastructure ng mga POGO. Salamat, Sen. Grace. Yes, SP Pro Temp. Thank you, Madam Chair. I would like to ask some questions to Mr. Dennis Cunanan. Can you remove your face mask, or are you allergic to anything? My wife is sick, Your Honor, so I'm just making sure. All right. Despite repeated invitations coming from this committee, bakit ngayon ka lang nag-appear? Your Honors, the first one was I was represented by my lawyers. The second one, Your Honors, we did not honestly receive the subpoena. You did not? We did not receive, Your Honors, the subpoena. Okay, where are you connected right now? I'm just doing my own business, Your Honor, private. Okay, do you confirm that you were hired as a consultant? Yes, Your Honor. Of whom? Of Hongxing, Your Honor, and Lucky South. Yung Bamban Pogo? Yes, Your You're Honor. connected? As an authorized representative Porac. at the time. Yes, Your Honor. Also Porac? Yes, Your Honor. Lawag? Lawag, Your Honors, was also requested by Lucky South, Your Honors. Aside from these three Pogos, meron pa bang iba? None, Your Honors. Did you sign a contract with them? No, Your Honors. Ano yung duration ng services mo doon? Just for their application for license, Your Honor. Contracted for that. What initially attracted you to become to be involved in the Pogo industry? We, honestly, Your Honors, we were not even in that line. Excuse me? We were not in that line. You are not? We're not in that line of work, Your Honors. How did you become a consultant there? When we were looking for a site office in Pampanga, Your Honors, because we were being asked to help one municipality in Central Luzon with their bid for cityhood, we got across these people
in Lucky South at that time, and they were connected to us by the area where we were looking for the office, and they said they were trying to find somebody who can help them work on their applications. So we said we don't know what it's all about, and they said we can help them look into their documents and everything. We said we will check first if we can help you, and then we'll get back to you. So that's what we did first, sir. And then when we check on all these things, we did the research. We found a checklist from the website of PAGCOR, and we gave it to them. And we told them, this is just the checklist. Maybe you just have to comply, and then you're okay. And they said, can you help us comply? I said, I don't know how to do it, but if you know the documentation there, it's very easy. If you have all these requirements, I suppose we just put it together and then submit it. So that's what we did, Your Honors. Okay. How much was your income or professional fee? It's Doon sa tatlong pogo na nahawakan mo? on a per work basis, Your Honors. We were they paid us based on man hours that we have. Mr. Cunanan, please proceed. Also, it's a man hour on a base of man hour consultancy work, sir. Parang based on an hour basis na dinivote namin, tapos yung milestones pag may natatapos ko kami. Okay, specifically, magkano kinita mo rin sa Bamban Pogo? Dun sa Bamban, sir, Magkano yung consultancy fee mo dyan? if we're not, sir, as we have reported, it's about 150,000, sir. 150,000 Peso, sir. per month? Nung tinapos namin, sir, yung trabaho. Ilan months ka nag-consultancy doon? Mga 3 months siguro namin, sir, tinrabaho lahat yan hanggang 4 months. Parang ganun. As a consultant, ano ginagawa mo doon? You Pinapakita, prepare what? sir, hindi May lang kinakausap ka sa PAGCOR? Wala, sir. Ang nangyari, sir, meron sila kasing mga group nila. So, for example, yung nakikipag-usap sa amin, parang translator, pinapakita niya kung yun yung mga requirements nga na nakalagay doon. Yung kung yun nga yung SEC, kung yun nga yung kanilang organizational business plan, etc. So nung tulungan namin sila, sir, ma-identify yun at yun nga yung kailangan nilang i-submit. Nagpa-assist sila kung pwedeng kami mag-submit sa Manila for them. That's why we were there. Meron kang sariling consultancy firm? Yes, sir. So, yung meron kayo kontrata? Hindi na kami, sir, nag-engage into a contract kasi sabi nila they cannot afford a full contract based on our consultancy. Sino kausap mo doon sa Bamban Pogo? Doon sa Bamban, sir, may a certain Vivi Chen. What's the name? Vivi Chen po. Chinese? Chinese po siya na translator. Do you think she's related with Mayor Go? I'm not aware, Your Honors, but she was the one coordinating with us. Wala kayong kontrata? Wala, Kasulatan? wala. Ano, verbal lang? Ang nangyari, Your Honors, when they contracted us, we checked with the local government kung investor nga sa lugar nila yon. And then the mayor at that time verified and assured Who was us. the mayor at the time? Mayor John Feliciano, Your Honors, verified and told us that these are investors in his municipality and if they can be assisted. Kailan ka pa nagtayo ng consultancy firm? We started 2017, Your Honors. 2017? Yes, Your Honors. Alright. Doon sa Porac, how much were you paid? Almost the same, Your Honors. Almost the same. Yes, Sa Your Honor. Lawag? Hindi ko kami lumayo. Sino kausap mo sa Porac? Yung sa Porac ko, Charlotte Sia, Your Honors. Also a Chinese national? Yes, Your Honors. And apparently her Chinese name is Han Gao. Parang Han Gao. Lawag? Sila rin po, Your Honors. Sino sila? Si Han Gao, dun sa... Yung Sia? Yes, Your Honors. So, yung Porac tsaka Lawag, isa lang ang nagpapatakbo? Yeah, Am I correct? Yung Lawag, Your Honors, hindi umandar. Ano? Hindi po umandar. Hindi Sa Lawag, hindi umandar? Hindi nag-operate, Your Honors. Alright.
So, hindi ka nabayaran doon? Walang... I think they paid us 50,000 for having the license for that, Your Honors. Okay, if I'm ano not naman yung mistaken. trabaho mo bilang consultant? Ikaw ba yung naglalakad ng papeles nila para sa permit? At ikaw ba marahil kumakausap sa mga government agencies bilang nakapag-establish ka na rin siguro ng mga contracts sa loob ng gobyerno? Actually, Your Honors, it's more on reviewing their communications na nakakarating sa kanila para maintindihan ho nila kung tama nga o hindi. Tapos, we help them with their replies kung paano nila sasagutin, and then they're the ones who submitted. Di ba para lumalabas na fixer ka? I'm not fixing anything, Your Honors, because at that time also, if we can remember, Your Honors, during the times that all these documents, all these requirements were being worked out, we were under pandemic and we cannot even do any face-to-face with anybody, Your Honors, much of that. Because according to the chairman of PAGCOR, si Chairman Tenko, during the previous Senate hearing, pinagkatiwalaan kayo ni Cassandra Lee Ong. Do you know her? Yes, Your Honors. At kayo raw ang authorized representative na pinagbigyan ng 6 months na buwis nila sa PAGCOR. Tama ba? How did you know Cassandra Lee Ong? She was one of the employees there, Your Honors, Of? Lucky South. Na involved sa Pogo? Yes, Your Honors. Sa PORAC to, no? Yes, Your Honors. Okay. What can you say about the statement of PAGCOR chair? Your Honors, Na kinubra mong pera na Lucky South 99? we strongly deny that, Your Honors, because if Hindi mo raw binayad sa PAGCOR? even for the sake of arguments, Your Honors, if you will look at 6 months, 6 months is 150 per month, after $50,000 per month. That's not even supposed to be $500,000. That's supposed to be about $900,000. And when we parted ways with Lucky South, Your Honors, we parted ways well. I left them June of 2023 because at that time, after the meeting with PAGCOR, where they called for an executive meeting among POGO operators, where I represented Lucky South at that time as an authorized representative, they already came out with the new guidelines. And the new guidelines specifically mentioned about authorized representative being already as liable as key officers. If I may, SP Pro Temp, interject. Dagdag lang sa tanong ni SP Pro Temp. Opo, ma'am. Actually, iginigiit din ni Attorney Roque na tinakbo niyo yung pera ng Lucky South 99. Totoo po ba yon? No, ma'am. To ask a No, second ma'am. time? Because up until now, ma'am, I just heard about it during the Senate hearing. Your Honor. So, tinatanggi niyo rin yung sinabi ni Attorney Roque. Yes, You ma'am. are opposing what he said. Yes, ma'am. Because up till now, ma'am, if I suppose that could have happened, there are only two things that will happen to me. Either I'm dead by now, or I might be dead by now with that amount, or two, I might have a court case already somewhere happening. But there's nothing of that effect, Madam Chair. Attorney Roque, ginigiit niyo pa rin ba na tinakbo ni Mr. Cunanan yung pera ng Lucky South 99? Hindi po nanggaling sa akin yan. Yan po isang ayon doon kay Cassie Ong. Kaya ko nga po siya so sinamahan. si Cassie Leong ang Siya nagsabi, po ang nagsabi. na Kaya tinakbo po, ni Mr. Cunanan. oho, at ang totoo po niyan, Teka po. So, si Cassie Leong ang ayon or nagsabi Tama na po yan. tinakbo ni Mr. Cunanan ang pera ni Cassie Leong sa Lucky South 99. hindi po niya pera, yung pambayad sa PAGCOR. Of course, that's ng what I Lucky mean. South. So, Opo. tinakbo ni Mr. Cunanan, yung binanggit din ni Mr. Cunanan ngayon lamang na 6 na buwang buwis ng Lucky South 99. Yan po ay isang ayon kay Cassie Ong. Yes, and therefore, sinamahan nyo siya sa PAGCOR. So, itatanong ko pa po yun mamaya. Yes, SP Pro Temp, you still have the floor. Thank you, Madam Chair. Kailan na natapos yung serbisyo mo sa Pogo? Yung technical work ho namin, Your Honors, immediately terminates upon issuance of their license. Tapos so, When was this? like yung sa Lucky South 2021 nila nakuha yung lisensya nila. Ang ganun din ho yung sa Hong Seng naman 2021 if I'm not mistaken no nakuha nila 21. So Your Honors, what happened is after that nire-request na lang ho nila ako kung wala meron silang sulat na natanggap once a month or every other month
They request that if I can visit them and read on the papers that they receive, and then they pay us on a man-hour basis. So wala na kayong connection sa Pogo as early as 2022? Yes, Your Or Honor. 2021? Yes, Your Honor. Kung kayo, bakit kayo nirereklamo noong July 2023 na hindi ninyo binabayad yung taxes ng Lucky South sa Pagcor? I have the same question, Your Honors. Huh? I have the same question, Your Honors. What do you mean? Hindi rin ko alam bakit. Most likely, it's part of what they want to do, Your Honor. So anong Sorry, SP Pro Temp. Most likely it's part of what? Yung operational, I don't know what they wanted to do, ma'am. Thank you, Mr. Cunanan. Anong proof mo? Yes. Na nagbayad ka sa Pagcor? Nagbayad ka ba sa Pagcor? Your Honors, hindi naman all the time ako na kapag po hindi, pinagkatiwalaan nga sa yung pere. pag yung nga akong sinasabi Ni nila, kasi meron ho Leong. silang, pag meron ho silang hindi lang sila makapunta, but they were the ones who's paying, Your Honors. Pag hindi lang ho sila makapunta ng Manila and they need somebody to help them pay, then we assist them. But we do not handle it, Your Pero ang Honors. sabi nga ni Cassandra Leong, na binigay daw sa yung pera, pero hindi mo nga binayad. Yun ang sinabi ni Chairman Altenco. Which SP Pro Temp, excuse me, Mr. Cunanan, if I may interject. Could we ask Chair Tenco, ano exactly yung sinabi ni Cassie Leong at ni Attorney Roque sa inyo tungkol kay Mr. Cunanan? Nung ulitin ko lang po, nung himingi po ng appointment noon si former Secretary Roque, dumating po sila sa aking tanggapan. Ang kasama po ni Secretary Roque ay si a certain Cassandra Leong. At yun po ang dinudulog niyang matulungan sapagkat ang problema po ni Binibining Cassandra Leong is yung authorized representative nila supposed to be na nakamarka naman doon na si Ginoong Cunanan ay hindi daw po binabayad yung pinagkakatiwala nilang pera kay Mr. Cunanan sa Pagcor. So yan po yung averment nga ni Miss Cassie Leong. Opo. At Pero nandun po karap- yun din po sinasabi din yun ni Attorney Roque na yun yung agenda nung meeting Opo, pagpunta sa inyo. tinutulungan po si... So pareho po yung sinasabi ni Miss Cassie Leong at ni Attorney Roque na ang problemang dinudulog sa Pagcor ay si Mr. Cunanan ay hindi ibinayad sa Pagcor yung kinolektang buwis ng Opo, Lucky South 99. Kulang po $500,000 US. Yeah. Dollars po, $500,000 US $500,000 po. Ang totoo po, sabi pa ni Cassandra Leong sa amin noon ni Attorney Fernandez, habang nag-uusap kami, meron na pong nagbabayad sa isang land bank branch sa account ng Pagcor na partial payment. Kaya po pag alis po ni former Secretary Roque at ni Ms. Cassandra Leong, inatasan ko po si Attorney Fernandez, paki-verify mo nga kung totoo yung sinasabi nilang may nagbabayad. And bumalik po sa akin si Attorney Fernandez, totoo pong may partial payment na ibinayad sa Land Bank, account po ng Pagcor, nagkakahalaga po ng $203,000. Sino po ang nagbayad ng ganung partial payment? Alam niyo po, pwede naman kayo mag-walk-in lang sa Land Bank, basta ibigay niyo lang yung account number ng Pagcor, hindi na po natin makikilala kung sino nakapagbayad. So may nag-partial payment po dahil hindi $203,000. Ang totoo po, yung balanse, hiniling po ni Binibining Cassandra Ong na kung maaari pay overtime. So, nabayaran naman po yung balanse na halos 300,000 po or a little less than $300,000 US. Overtime po nabayaran yun. Okay po, pero kaya po walang naging utang si Lucky South sa amin dahil requirement po yun. Himihingi po sila ng pagkakataon din na ma-issuehan muli ng bagong lisensya dahil mag-i-expire na po 2020 po nung na-issue nung nakarang administrasyon So mag-i-expire na po. Kaya sabi namin, hindi maproproseso yan kung meron kayong pagkakautang sa Pagcor.
Basta po ang malinaw, nung araw na pumunta si Cassie Leong, accompanied by Attorney Roque sa opisina nyo, ang nirereklamo nilang dalawa, nilang pareho na problema ay may perang dapat ibinabayad si Mr. Cunanan para sa Lucky South 99 na hindi niya ibinayad sa PAGCOR. Pareho silang dalawa ang yun ang sinasabi sa inyo. Maliwanag po yun. At ang Alright, totoo, salamat tinanong po. ko po, sino po ba si Mr. Cunanan? Dahil hindi ko naman po siya kakilala. Ang sagot po ni Binibining Cassandra Leong, siya po ang authorized representative ng Lucky South 99. Nung binerify ko naman po, siya nga yung si Mr. Dennis Cunanan ang talagang nakalistang authorized representative ng Lucky South 99. Salamat, Chair Tenko. SP Pro Tem? Thank you, Madam Chair. So wala ka nang hinahawakan na pogo ngayon? Wala na po, Your Honors. Ano, umalis ka lang o tinanggal ka ng mga kliyente mo? I left, Your Honors. Why did you leave? Yun nga po, meron na pong bagong guidelines yung PAGCOR which requires the authorized representative to be as liable as the key officers. And we're not any part of their operations. We don't know what they're doing after. So it's not anymore tenable, Your Honors, to be part of such work. Alright, going back to sa testimony ni Chairman Al, according to Cassie Leong, binigay sa iyo yung pera. So you deny it na binigay sa yung pera at hindi mo binayad? Yes, Your Honors. Yung lahat ng naging accountability namin, Your Honors, were properly documented. And Kasi sabi ni it was submitted to them. Cassandra Ong, binigay daw sa yung pera, pero tinakbo mo raw yung pera, hindi mo raw binayad. It's not true, Your Honors. Ha? It's not true, Your Honors. Everything that were entrusted to us were properly documented, Your Honors. How did you know Cassandra Leong? How did you get to know her? Your Honors, when they were talking to us, Ms. Han Gao introduced her to me as one of the authorized representatives supposed to be. Siya, si Han Gao, yung Charlotte, at saka a certain Xiang Ji, yung kanilang chairman. Nung hindi makarating yung Xiang Ji, yung chairman nila, dahil nasa Singapore, at that time, masabi nila, ako ang pinalito nila as authorized representative. How did you know her? Si Sino nagpakilala sa'yo? Yung Charlotte Sia po, sir. Sino si Charlotte Sia? Yung dalawang yung Porac? Yeah, hindi, sir. Sa Porac po. Tama. Sa Porac po siya na interpreter na apparently when I saw her sign the documents, she was the designated president at that time when she was signing documents for Lucky South for their service provider contract. Hindi kasi nagtataka ako, bakit bigla ka pumasok dito sa Pogo industry? Bakit naging masyadong attractive ka dito sa mga Pogo industry? We were not really attracted, sir. What happened is we were looking for an office in Angeles at that time because we have a client who wanted us to help them with their cityhood campaign in Central Luzon. So maganda pong area, taga Pampanga rin po ako, maganda yung area ng Angeles for our operations. And then itong mga to, inintroduce sa amin na investor nga po dun sa area kung saan kami tumitingin ng office sa Porac. At sabi, they're looking for somebody who can help them work on things. So, dun ho nag-umpisa yun, sir. Okay, during the duration ng ikaw ang consultant nito mga Pogo na ito, was there a time na nakapag-negotiate ka, nakapag-bargain ka sa PAGCOR, halimbawa? No, sir. I didn't even have any chance to go to... Kasi kailangan ng lisensya ng PAGCOR. Am I correct? Yes, sir. Wala ka bang kinakausap na tiga PAGCOR? OGLD lang po yung kausap. Para expedite yung lisensya ng... wala ko kaming ganun, Your Honors. Kasi, ang kausap lang ho namin nun, security guard. Pag may kailangan kaming hingin na documents na nakukuha namin sa baba, sa security ground floor. guard? Yes, Your Honors. Doon nila iniiwan. Kuwari, OGLD lang po yung kausap namin. Bakit security guard? Hindi, iniiwan ho nila sa security guard, Your Honors, kasi may pandemic noon. Bawal pumanik sa mga offices ng PAGCOR. So, dun sa security guard sa baba, doon namin nire-receive lahat ang documents. Doon din namin po pinapareceive yung mga documents. Alright. Aware ka ba sa mga kasong final against you ng CIDG, na PAOK? Yes, Your Honors. What is the status of the cases? We're waiting. We just received the complaint, Your Honors, and we're working on our affidavit on it. Why do you think that they filed the cases against you?
There was actually, Your Honor, there's no allegation there. It was just mentioned that I was an authorized representative. When Alright. they Are you- approached Mr. Chair, wala, Yeah. wala bang pending na kaso against Mr. Cunanan? Kasi alam ko meron din dating ban, hindi siya makaalis ng bansa. So, resolved na ba yun? they are still ongoing, Madam Senator. So, are you helping in a capacity as a lawyer, as a liaison to all of these companies? Are you a lawyer, sir? No, Your Honor. So ba't opisina mong nilapitan para mag... Hindi ho nilapitan, Your Honor. Nagkataon nga, nagkatagpo kami ho dun sa lugar kung saan kami naghahanap ng office. Tapos nandun din sila, dun sila nag-invest. Dun So, sa is may your part- company a realty company? Is it a consulting company? Consulting company, Your Honor. I'm sorry, what? Consulting po. Consulting Consulting. company. Oh. Kasi Yun ho it talaga seems din. like you tend to attract certain mindset and group of individuals. Anyway, thank you. Thank you, Madam Senator Grace. Mr. Cunanan, are you the same Dennis Cunanan who was a former TLRC Director General? Yes, Your Honor. You have been sentenced by the Sandigan Bayan for graft to 10 to 18 years for malversation. We have, Your Honors, which is still pending in the Supreme Court right now, but we have more acquittals that came out, Your Honors. out of Excuse that. me? We have more acquittals, Your Honors. You there were three acquitted? Di ba you were Yes, convicted? Sir. Meron pong conviction at may acquittal. May 9 acquittals po, Your Honors. Because, you know, I cannot forget you. Alam mo bakit? During the time, or when I was my second term as senator, when I was already embattled, I attended a Blue Ribbon committee hearing, and you were present there. I remember very vividly. And you told that committee that was, I'm sorry, this is off topic already. Inaano ko lang yung credibility ditong taong ito. Alright, SP Pro Tem. At sinabi mo, tinawagan kita. And nung tinatawagan kita, sinabi mo raw, I am endorsing an NGO para dun mo ilagay yung pondo ko. I have never called you and I do not know you from Adam. At ang sinabi mo ron sa committee noon, na na-recognize mo lang yung boses ko. Apakasinungaling mo. Naalala mo yun? Naalala mo yung sinabi mo? Na na-recognize mo lang yung boses ko? Hindi naman kita kilala, hindi naman kita tinawagan? Naalala mo? Yes, Your Honor. Tinawagan ba kita? If I can recall at that You time, just Your saved Honors. your skin. No, Your Honors. If I can recall at that time, it was Ben Hurluy who called, not me. It was? It was Ben Hurluy, Your Honors, not me. You said before that committee that it was my voice. You assumed that it was my voice. Kaya hindi kita makalimutan eh. Napakasinungaling mo. Sorry for bringing this up, Madam Chair. Tinetest ko lang yung credibility nitong taong ito eh. It's alright, SP Pro Tem. Salamat po. We really want to get to the bottom of your involvement in this, Mr. Cunanan. Itong usapin ng POGOs. Nung 2020, nabanggit ang pangalan nyo bilang authorized representative nga ng Hongsheng Gaming Corporation. In a letter to PAGCOR dated September 10, 2020, and as authorized representative of Lucky South 99 in another letter to PAGCOR dated October 20, 2020. So, kayo po actually ang pinakamalinaw na link sa dalawang kumpanyang ito. So, simula po tayo sa Hongsheng. Aside from what you've already told the committee, paano po kayo na-involved sa Hongsheng? And who exactly po ang nag-recruit sa inyo? Madam Chair, sometime August of 2020, we got a call from a certain VV Chen. So yung VV Chen, VV Chen. Opo, VV Chen. Nag-request ho siya ko if they can meet up with us. And sabi ko, for what? They said they wanted us to help them with something. So we did. We met them in Clark. And then in a restaurant in Clark. And then they started to talk to us about an application for license. And we asked them who
introduced us to them, and where did they get my number? They said they got it from a friend, which I cannot anymore. Sinong friend? I cannot recall anymore the Chinese name that they were saying. And they said they wanted to, and I assumed it was Lucky South. Because it was You Lucky South. assumed it was Lucky South. Bakit Because it nyo was inassume Lucky yun? South who we were helping ahead of time before that. So I assumed it was Lucky South. So I told them, if it was Lucky South, you might as well wait until they get their license, most likely, if they get their license. And then I think that's the best time when you can work on your own. So inassume nyo na yung Lucky South na nandun na sa Porac, siya rin yung magse-set up sa Bamban through Hongsheng. Hindi ho magsiset up, Madam Chair. Parang they were the ones who gave my number. Parang ganon. Parang they were the ones who gave us Okay. the number. So, when... And then yung VV Chen, kumbaga, siya yung nag-recruit sa'yo Siya for po yung Hongsheng. kumausap sa akin. Yes. Kumausap yes, sa inyo. Yes, Madam. Alright. Tapos while she was talking to me about all these things, we suggested that a license is not that easy. That's one, we told them. And two, it is not that, it is very expensive. Because just to secure the kit, it will require them to pay $150,000. And then, once they get their license approved, we told them you will need to pay another $200,000 and another 300,000 bond. So that's not simple money. That's what we were telling them, which we do as consultants, Your Honor. So we try to guide them and advise them. So I was telling them to wait for Lucky South, and if Lucky South will get a license, most likely you can just link up, be a service provider, and it will be a less cost. So dapat, kung ganun yung ina-advise nyo kina VV Chen towards setting up Hongsheng, and sinasabi nyo intayin nila ang Lucky South 99, it should have been in your interest and in their interest na matulungan nyo ang Yes, Lucky South and not create problems for them, as in fact both Cassie Leong and Attorney Roque, according to Chair Tenko, ay inireklamo sa inyo. Na-meet nyo po ba yung mga incorporators ng Hongsheng? No, Your Honors. This is what happened. They insisted to set up their own. So when they insisted to set up their own, we gave them the checklist. Sabi namin sa kanila, comply nyo. If you can comply with the checklist, then we can submit it. And then while they're working on that, Your Honors, we went to the local government. That's when we talked to the mayor of Bamban, Tarlac. Sige, bago tayo dumako doon kay Alice Guo. So, sinong directly kausap nyo tungkol sa Hongsheng? Yung VV Chen lamang? Yes, Your Honors. So, sinong naging principal nyo during that transaction or that discussion? Si VV Chen Lato yung Si VV Chen nag-handle. lamang. Yes, Your Honors. Okay. Sabi nyo, hindi nyo na-meet yung mga incorporator ng Hongsheng. Yu Zhengkan, siya ay isang incorporator ng Hongsheng. Na-meet nyo ba yung taong yon? No, Your Honors. If in case, Your Honors, there was only one time that I went to that complex that they invited me. But it So, was nakarating kayo sa it was compound still- na ni-raid ng PAOK. But it was still ground zero at that time, Your Honors. It was still Meaning, ground zero. kinoconstruct pa Your Honor. lamang. Or nothing was there. It was just container vans. And there were a group of Chinese there that I'm not familiar with, and I could not understand how they were talking. That's where Miss Vivi Chen talked to me and gave the intention. Yung isa ba sa mga Chinong nakita nyo doon nung kinoconstruct ang Hongsheng na speaking in Chinese, hindi nyo maintindihan, was one of them Hong Jiangyang? Na-meet nyo ba yon? They were not introduced to me, Your Honors. How about Alex Yang? Have you met Alex Yang? I'm just really not sure, Your Honors, if they were the ones on the other side of the area, but they were not introduced to me. Ngayon, kahit in retrospect, kasi alam na ng buong bansa yung mukha ni Alice Guo, nakausap nyo ba si Alice Guo? Yes, Your Honors. You met her? Yeah. Okay. Ano yung naging interaction nyo ni Alice Guo? She was introduced as the owner of the property at that time. She was the owner of the property. Yes. And anong siya rin ang may-ari ng Hongsheng? Ganun bang pagkapakilala sa kanya? No. Anong kinalaman niya sa Hongsheng? No, Your Honors. She was introduced as the owner of what's that? Baofu, yung company nila. Owner of Baofu. And then,
kasi nga tulad nung pinapakita nung mga dokumentong pinakita namin kanina, yung mga sulat both ng Hong Sheng at ng Lucky South sa dating chair ng PAGCOR, si dating chair Andrea Domingo, nakabanggit yung pangalan nyo doon eh. So what about Lucky South 99 naman? Sino yung kausap nyo doon? Yung si Han Gao, si Charlotte Sia. Tapos So Han Gao, Chinese name, Charlotte Sia yung Filipino name niya? parang ganun ho. So Your Honor. parehong tao. Yes, Han one Gao tao, is one. Charlotte Yes, Sia. yes, Your Honor. All right. And then ano ang role na ginampanan ni Han Gao o Charlotte Sia in talking to you about Lucky South 99? Apparently, Your Honors, when she was talking with authority para every time she discussed things with me, and sinasabi niya, we got a proposal for SP, can you help us review if it's okay? We started an SP, and then she was the one who signed it, Your Honors, the contract with Kirchner. So may contract kayo sa Lucky South through Han Gao or Charlotte Sia? Hindi po kami, Aling Your Honors. contract yun? May kontrata sila as a service provider with the mother licensee. Sino yung mother licensee? Kirchner, Your Honor. Sorry? Parang Kirchner. German? Kirchner? Kirchner. Pakispell po. Kirshner. Kirshner. Kirchner. Yes, Your Honor. So yan yung mother company ng Lucky South 99 In 2019. in Your Honor. 2019. Siya rin ba, itong Kirchner din ba yung mother company ng Hong Sheng? No, Your Honor. Ang Hong Sheng po, dumiretso siya as a mother license. Hindi po siya nag-SP. Alright. So samantalang ang Lucky South 99 dumaan po sa muna. Kirchner. Opo, Pero dumaan you po were replying kay SP Pro Temp, ang Lucky South ay may kinalaman din sa hindi natuloy na itayong pogo sa Lawag. Doon din ba sa Lawag dumaan din sa Kirchner? Hindi na po, Your Honors. By that time, they already have their own... ganito po, Your Honors. What they do is, even if you already have a license, you can apply for another site. So magdadagdag ka po ng bayad sa PAGCOR. So nagdagdag po sila ng bayad for another site. Okay. Bukod po sa inyo, sino pang connecting link sa pagitan ng Hong Sheng at Lucky South 99? I'm Sino po yung parehong konektado sa dalawang pogo, sa Hong Sheng at sa Lucky South, bukod sa inyo? I suppose magkakakilala po sila, Your Honors, kasi nasa isang area tapos nagkakakitaan sila. Sino po yung sila na magkakakila at nagkakakitaan? What happened, Your Honors, is I'm not involved in their operations. I really don't know who their employees are or their people are. They only meet me, either they meet me in a restaurant or they go to my office, or if I ever go to them, they have this like a small holding area where they meet up with me, and then they give documents for review, and then I go. I give them notations. So kayo lang yung nasa hot seat na ito na the link between Hong Sheng and Lucky South 99? Well, it so happened, Your Honors, that they became both of our clients, but I'm not even aware that they have anything together. Did you see anybody else there na parehong kinakausap tungkol sa Lucky South 99 at Hong Sheng? None at that time that we were helping them, Your Honors. So hanggang ngayon, tinatanggi nyo na tinakbo nyo yung pera ng Lucky South 99. Gaya ng inireklamo di umano ni Cassie Leong kay Chairman Tenco at iginiit din ni Attorney Roque nung sumama siya kay Cassie Leong sa PAGCOR. Yes, Your Honors. There's no such thing. Oh, okay. There's no such thing. Anong pagkakilala nyo kay Attorney Roque? Sino siya sa inyo sa usaping ito? He's a former secretary po. No, of course I know that. Mr. Cunana naman. We're talking about Pogo. We're talking wala. about Hong Sheng. We're talking about Lucky South I'm not 99. Please I'm naman, alam nyo naman yung tinatanong ng committee eh. Your Honor. So ano po yung papel ni Attorney Roque sa inyo
Anong pagkakilala nyo sa kanya kaugnay nitong mga iniimbestiga naming Pogo? During the whole Huwag time kang that... piloso po sumagot dito. I'm sorry, Your Honors. I did not intend to do that. But what I was trying to say is, I never, if it's about the operations of Lucky South at that time, I didn't even get to see him there at that time because they have a different lawyer that they were presenting to us. It was a certain attorney Medina. What's the first name of Attorney Medina? I cannot just get it now, Your Honors, but it's a certain attorney Medina. That's Attorney yun ng Lucky South 99? Yes, Your Honors. Okay, so kung sinasabi nyo, di nyo alam bakit, wala kayong masabing pagkakilala kay Attorney Roque kaugnay ninyo at ng Lucky South 99. So, why would he complain about the same thing kasi Leong was complaining about sa PAGCOR? That's the first time I really heard about it, Your Honors. That he was even lawyering for them. Yeah, that's what we were also wondering. Why was he lawyering for Lucky South 99? Sino yung habang nandun si Cassandra Leong at si Attorney Roque sa office ni Chair Tenco, sino yung nag-partial payment para sa Lucky South na $203,000 sa land bank? Sino yun? I really don't know, Your Honors. I'm not part of the company anymore. Oh, because apparently that person na nag-deposit sa land bank ng 203,000 pesos partially solved the problem of Cassandra Leong and Lucky South 99 na ginawa nyo daw problema sa kanila dahil hindi nyo daw ibinayad sa PAGCOR, which is also what Chair Tenco said. Madam Chair? Yes, Have SP you Pro invited Temp. Cassandra Leong during this year? Yes, we have SP Pro Temp. Actually, subject din po siya ng subpoena na dinedma din niya and reported by the COMSEC. So, as I mentioned po earlier, the chair will act on any relevant motion dun sa ibang mga tao na hindi nirespeto ang imbitasyon ni ang subpoena o contempt citation ng We komite. can ask Attorney Roque, do you know the whereabouts of Cassandra Leong? Your Honor, I'm here as a resource person because Yes, there's attorney, a but please consistent... answer the question of the SP Pro Temp. I am, Your Honor, answering the question. Thank you. I am here because I am a resource person. I am being linked to POGOs, which I have denied. Now, I lawyer for Whirlwind, represented by Cassie Ong. I have all the documents to prove entry of appearances in all the court hearings, including verification signed by Cassie Ong as Corporate Secretary of Whirlwind. I do not have any contact with Cassie Ong now because my engagement is only on the ejectment case so far. There was an attempt to retain me for the raid on a residential house in Porac. However, I have not received the board director certificate authorizing me to be counseled there. So I'm only here to talk about myself and to defend myself against allegations that I pogoed against illegal pogos. All right. Thank you. Thank you, Secretary Roque. Therefore, I move, Madam Chair, to subpoena ad testificandum to be issued against Cassandra Leong. I so move, Madam Chair. I'm sorry, I withdraw my motion. Meron na? Okay. Yes, SP Pro Temp, Cassandra Leong is already subject of subpoena by the committee pero hindi niya pinaunlakan. And based dun sa Bureau of BID, nasulat po sa inyo, Madam Chair, nakaalis na raw si Cassandra Ong June 11. Apparently, SP Pro Temp, si Cassandra Leong ay nasa Singapore na. She left the country already. So, hindi talaga mahuli ito. Hindi talaga makakasipot ito. The subpoena of the committee can remain if the hearing is suspended. The subpoena will remain valid, Your Honor. Okay, Madam Chair, Mr. Cunanan, dalawang tao na nagsasabi dito sa committee nito. Isa yung member ng PAGCOR tsaka si Cassandra Leong na hindi mo nga binayad yung supposedly pera na dapat ibayad sa PAGCOR. At ikaw, dinideny mo naman talaga vehemently. Dalawang tao na nagsasabi sa'yo eh. Tapos ikaw, nagsisinungaling ka pa, dinideny mo. Your Honors, I cannot do what
they mentioned with their statements, but I stand by that fact on my side. Plus, Your Honors, if in case I really did that, during the reapplication in September and October, Lucky South still communicated with our office requesting our assistance to help them with their PAGCOR reapplication. Because they said, because we left them already, and if they just wanted to make sure that their documents are properly documented and conveyed together. If in that situation, Your Honors, the fact stays, then I doubt they will even ask me to help them out with the review of their documents. Okay, Madam Chair, we cannot ferret out the truth if Miss Cassandra Leong is not here, so we might as well wait for the appearance of Miss Cassandra Leong for her to corroborate the statements of the members of the officials of PAGCOR. Thank you, Madam Chair. Thank you, SP Pro Temp. Ilang tanong na lang sa inyo for now, Mr. Cunanan. Kailan pa nagsimula kayo ma-involve sa POGOs? You mentioned earlier, 2019 yun, Madam Chair. And the first POGO you were involved in was itong Hongsheng. No, ma'am. Was Lucky South. I'm sorry, was Lucky South 99. And matagal na po itong investigasyon namin. Sa palagay niyo po, sino po talaga ang pinaka-big boss ng mga POGO na to? Most likely, Your Honors, yung sa mga may mga Chinese group sila na parang mga boss na dumarating na magaganda yung sasakyan eh. So I suppose they're these people in both camps. Magagandang sasakyan. And we were not I was not introduced to these people because apparently I was informed that they cannot speak Filipino or something or English. So sinong nagta-translate or interpret para sa inyo? Ito nga pong si Han Gao, si Charlotte. Tapos nung umalis ho yan, may pumalit sa kanya. Sino po? Sarah, may Chinese name din po siya. Kasi yung Filipino name niya? Sarah ho yung pangalan niya. Sarah Xu ang Filipino name niya. Sarah Xu. Yeah, SYU. And then she has a Chinese name, HUEI, CIH. HUEICIH. Opo, yung Chinese name niya. Hui Si or Hui Chi. Opo. Filipino po siya o Chino? Chinese din po. Chino rin. Na nakakapag-English. Na marunong mag-Ingles. Opo. Alright, Mr. Cunanan, those are all my questions for you for now, but please stay around kasi sigurado ko yung mga colleagues ko may mga tanong pa sa inyo. If I could go back to a few more questions para kay Attorney Arellano sa BI, sir. Andito po ba si Attorney? Yung pong resource person kanina ng BI. Nagbanyo lang, did I hear that? All right. So I'll move on for now. Kay Solgen. Salamat Solgen Guevara for attending the hearing in person. Given everything that your office knows at personally narinig nyo rin sa hearing natin ngayon, opinion po ba ng Solgen na yung mga POGO na sa loob ng mga export processing zones, halimbawa SEZA at iba pa, ay covered din sa ban ni Presidente? Good morning, Madam Chair. Good morning. Doon po sa statement na ginawa ng Presidente nung SONA, bagamat one-liner lang po siya, ay maliwanag naman po ang policy statement na kanyang sinabi at walang qualifications na all POGOs are
banned effective today or effective immediately without any qualification. So from our point of view, since ganun po kalawak ang sinabing policy statement ng Presidente without any qualification, then we believe that everything was covered by that policy statement. So everything including CEZA and all other export processing zones, anumang POGO sa loob nila, banned na rin po. Ganun po ang dating sa amin ng policy statement ng Presidente. All POGOs without any qualification. Nagkakasundo po tayo ng komite at ang Office of the Solgen. Tapos, Solgen, ano na pong update dun sa cancellation ng, sabi ng PSA, irregular birth certificate ni Alice Guo? Yun pong the first petition that the OSG filed was a petition for cancellation of the birth certificate to render null and void the delayed registration of the birth certificate of Mayor Alice Leal Guo. And we filed that with the Regional Trial Court in Tarlac City because that's where the Office of the Civil Registrar is located. And that, under the rules of court, that's where we should file that kind of petition. And it has been raffled, Your Honor, and the hearing of this petition has been set sometime in September. I think September 18, if I'm not mistaken. And the court has requested the OSG to assist the process server of the court to serve the necessary summonses and notices to the parties concerned. Salamat po. And what about the quo warranto proceedings against the mayor, Solgen? The quo warranto proceeding against the same mayor was filed this morning, Your Honor, with the Regional Trial Court in Manila, as required under the rules of court. Maraming salamat, Solgen, at mabuhay po para doon. It's very satisfying for the committee masaksihan namin na yung investigasyon namin is also in support of yung coordination among different government and constitutional bodies para masingil yung accountability. And of course, element yun ng pagbigay ng hustisya sa mga victim survivors. So yung I believe yung pag-match ng fingerprints ng NBI, yung investigasyon nga namin, the documents brought forward by Sen. Sherwin were all part of pati itong co-warranto proceedings nyo na ngayon. So salamat po para doon at the OSG mabuhay po would kayo. like to express its gratitude to the committee, Your Honor, because in the beginning we have found difficulty in putting things together. There were certain facts pertaining to a certain Alice Leal Guo, and there were another set of facts pertaining to a person named Guo Huaping. But because of the revelations, because of the findings made by this committee, most especially with the testimony of the National Bureau of Investigation, which stated that those two persons or those two names pertain to one and the same person, the job of the OSG in consolidating everything and coming up with a solid petition for quo warranto was accomplished. Thank you very much to the committee, Your Honors. Maraming salamat din po, Solgen. Sino pong nandito para sa DOJ? ASEC. Madam Chair, good Yes, sir. ASEC Tejano, do I read Yes, that correctly? Opo, Madam Chair. Salamat, sir. Ano pong updates maibabahagi nyo tungkol naman sa criminal cases kay Mayor Alice Guo? Good afternoon, Madam Chair, to our honorable senators. As of now, we are still waiting for their reply affidavit po. But the case is pending with our main office po sa Department of Justice. And tama po ba na hindi siya nagpakita sa preliminary investigation? We confirmed that, Madam Chair. So ano pong mangyayari kung ganito ngayon? Next hearing is set on August 6 po. And she's also expected to appear or her counsel, and then after that it will be submitted for resolution, Madam Chair. So August 6. So at the very least counsel niya dapat and then submitted na. Yes, Madam Chair.
Si Mr. Cunanan ba nag-appear sa kanilang preliminary investigation? We'd have to consult with our prosecutor in charge on that, Madam Chair. So please Yes, we'll inform the inform. committee during this Yes, hearing. Madam Chair. Salamat po. So moving back to Chair Tenko po sa PAGCOR. For the record po, sorry baka ad nauseum na kayong natatanong, but it's extremely important for the committee. Kahit once again, for the record, tama po na IGL, gaya ng inanunsyo nyo in a conference overseas before at inulit nyo pagkatapos ng SONA, IGL ay ibang pangalan lang para din sa POGO. At base sa direktiba ng Pangulo, these and all POGOs of whatever name are banned. Opo, Madam Chair. Una, yung pong may nagkakalat po ng statement na ginawa ko sometime in October pa last year sa isang international conference in, if I'm not mistaken, that was in Las Vegas. And they were asking then ano yung gagawin po sa mga hindi na i-renew. So that's why we classified it just to make this very clear. Yung pong legal noon at the time, that was in September of last year, yung po ay pinagkalooban ng renewal ng lisensya dahil sa wala po kami nakita mga deficiencies sila. Actually, we started at 46. Today, we're 43, I believe. So, ngayon po may mga nakita. But that was then, no? That statement was made in a conference last year. But today, and I have been going around telling, answering interviews, I just want to make a categorical statement. The ban, even I had a discussion with Solicitor General Maynard earlier, is for all. So, very clear. And ulitin ko po, Madam Chairperson, ang sabi po, ang maliwanag pong utos ng Pangulo na binanggit at binasa kanina ni Senator Win Gatchalian ay I'm ordering PAGCOR to wind down. So, ang iwa-wind down ko po, yung existing, and that is in reference to the 43 that are left na IGL. So, maliwanag po yun, ma'am. Salamat po. At may plano na po ba ang PAGCOR para sa pag-wind down na ito? At saka, ano po yung timetable para doon? Tulad po nung binanggit ko sa katanungan ni Senator Grace po kanina, meron na po kaming mga series of meetings. Mag-uumpisa po bukas with DOLE. Nakipag-ugnayan na po ako kay Secretary Benny Laguesma, so tuloy po yung meeting namin bukas. Dahil may kasunod po yung statement ng Pangulo na inaatasan din niya ang DOLE at ang kanyang economic managers na mangyaring magpulong na rin para makita magiging epekto nito maaaring hindi lamang sa mga manggagawang Pilipino kundi din sa ekonomiya. Kaya may kasunod po yun Doon po binasa rin ni Senator Gatchalian earlier. So, bukas po tuloy ang meeting namin ni Secretary Laguesma. And then sa Webes po, mismong si Secretary Boying Remulla po ang ka-meeting ko ng hapon. Kasi under po sa kanya, mabibigat din na departamento na or ahensya na kailangan po talagang magtrabaho at mag-define. Tulad po ng Bureau of Immigration. Sa kanya po, nandiyan po ang NBI. Sa ilalim din po niya, nandiyan po yung... so, Webes po ng hapon yon. So, siguro po, bigyan nyo lang kami ng mga 1 o 2 linggo. Makikita na natin yung kabuuan ng magiging mga kilos namin. Para po, But hinihingi lang po ako ng konting panahon. Sabi ko nga, Lunes ng gabi ng inutos ng Pangulo yan sa SONA, pagkatapos naman naulan at nabaha tayo. Kaya nag-concentrate po ang PAGCOR sa relief operations. Magsimula nung Miyerkules pa lang hanggang kahapon. Hanggang today, pangkasalukuyan ko rin minomonitor. So, maaari pong mabigyan nyo lang kami ng ilang linggo para po magawa na po ng hindi lang timetable, makita na po sa kabuuan ano mga dapat na hakbang na gawin para po maipatupad yung inutos ng Pangulo nung nakaraang SONA. Salamat po. I think the committee will
really be waiting within 1 to 2 weeks malaman yung detalyadong timeline para sa winding down. Makakatulong po, hindi lang para sa amin, gustong tumulong mag-oversee din nitong importanteng policy change. Pero lahat po ng mga stakeholders, kung makaparticipate sila, like between now and katapusan ng taon, it's ilan ba yun? 150 days or so. So, yung timeline po ba nyo magkakaroon ng parang per month or per week? Ito yung mga activities na dapat mangyayari sa pag-wind down ng POGO, sa pag-reintegrate ng mga empleyado niya sa labor market, etc. Magkakaroon po ba ng ganong konkretong mga detalye? Ang iniisip po namin sa internal lang po na pag-uusap namin sa PAGCOR, magkakaroon po kami ng monthly update para po makita nyo ano nang nangyayari sa pangkasalukuyan, para po transparent din lahat, no? At nakikiusap din nga po, wag po natin muna sana patulan yung mga kung ano-ano yung mga lumalabas na balita na merong ini-exempt yung IGEL. Hindi po totoo yun. Lahat po ang utos po ng Pangulo, yun din po ang paniwala ni Solicitor General Guevara, yun din po ang paniwala ko, at yun ang dapat pong maipatupad natin. Oo, salamat po. Talagang dapat deadmahin yung mga influence operations na yon kasi malinaw at walang exceptions or qualifications, gaya nga ng sinabi ni Solgen, yung pag-ban ni Presidente. Magkakaroon kayo ng monthly update internally sa PAGCOR. Ibig sabihin ba may monthly targets din? And as far as you can, pwede bang i-share yon sa komite para makasuporta kami sa talaga pag-wind down at ban na yan hanggang katapusan? Pagkakaluban po namin kayo ng monthly report para alam nyo rin po kung ano ang estado. So let's say by end of middle of August, meron na po kayong update. Ano po ang mga napag-usapan na namin doon sa pangkabuuan po. Salamat po. Abangan po yan ng komite. And Ma'am, meron lang po akong kadadating lang po nito. Yung pong tinatanong nyo kanina kung sino nagdeposito, we will furnish you a copy. Accounting Department just sent me a copy now of the deposit slips on that said date. July 26 po, nung nakipagkita kami kay Secretary Roque. Hawak ko po yung dalawang deposit slip ngayon. Equivalent nga po sa $203,000 US. Ang nakalagay po dito, ma'am, ang depositor ay, ang una, dineposito po yung halaga, dalawang deposit slip po ito, isang $50,000 at isang $153,000 US, no? Same date po, July 26. Actually, matter of seconds lang po 11:38 ng umaga and 15 seconds at 11:38 ng umaga 43 seconds. So, ang nakalagay po dito, ang nagdeposito po ay si Catherine Ong. At si Cassie Leong mismo? Well, of course, pwede Akala ko nasa opisina niyo siya. Pwede pong sinulat lang ito nung kinatawan niya. Pero nandito po, Catherine Ong, ang phone number po nakalagay dito ay bibigay ko na lang for privacy. Meron din pong nakalagay na official contact number. So we will just provide the committee a copy of these two deposit slips. Salamat po. So maaring inutusan yung taong yon ni Cassandra Leong magdeposito habang nandun sa opisina nyo. Bakit in two parts pa? Ba't hindi na lang isang buong $203,000? Curious lang. Baka po yung pinaghiwalay nila para maliwanag daw sa file ng PAGCOR, isang administrative fee at saka yung isa po ay yung regulatory fee. Okay, at so meron silang at that point, ang Lucky South 99, merong ganyang dalawang obligasyon sa PAGCOR. Opo, hindi pa under po those fees. hindi pa po nag-i-expire yung lisensya nila na na-apply po at na-aprubahan nung 2020. 3 taon po yung pinagkalob sa kanila na lisensya nung nakarang administrasyon ng PAGCOR. So, tuloy-tuloy po yung kanilang obligasyon hanggang hindi po nag-i-expire.
Salamat, Chair. And speaking of Solgen kanina, same question po sa inyo. Tama rin po ba or sang-ayon din po ba ang PAGCOR na lahat ng klase ng POGO, kasama yung mga nasa SEZA, APECO, AFAB at ano pa man, covered ng ban to be wound down by December 31? Yun din po ang pagkakaintindi namin. Bagamat po, liliwanagin ko rito, ang SESA po sa Cagayan ay may sarili po siyang charter kung saan pinapayagan po ang SESA sa Cagayan na mag-issue ng lisensya na naukol sa gaming. Hindi ko po alam yung kasagutan doon, pero sa pakikipag-ugnayan ko po kay Solgen Maynard Guevara, pareho po ang paniwala namin sa buong bansa po yan at sa lahat. Pero I just want to clarify na yung pong SESA kasi ay meron sarili siyang charter at nakapaloob po sa charter niya na bukod tangi po yun lang ang Export Processing Authority na merong kapangyarihang makapag-issue ng lisensya para sa anumang uri ng gaming operations. Yung pong dalawa, yung APECO po ay nagsalita na dito sa Senado nung nakaraan at sa Kongreso rin. Hindi na po nila, meron po silang internal resolution, hindi na po sila magkakaroon ng kahit anumang paglilisensya. At yun namang sa Bataan, maliwanag naman po doon sa Bataan, hindi po sila dapat makapaglisensya nang hindi pinapahintulutan ng PAGCOR. Yun po ang kanilang nasa sa charter. So, ano man po yun, hanggang wala silang authority sa PAGCOR, hindi po magiging legal yung kanila. So, kaya kung susundod po sila doon sa kautusan ng Pangulo, damay din po yung Bataan pre-4th zone na yun. Salamat, Chair. I'm guessing na yung usapin ng paano ibabangga yung SEZA Charter dun sa policy ban ni Presidente nung SONA ay pag-aaralan nyo rin siguro at papasok sa inyong timeline. And if so, paki-advise din po yung komite namin in your monthly updates para lang maliwanagan po kami sa Opo, tanong. kanina po, kasama sa usapan namin ni Solgen Guevara, amin po talagang bibigyan ng pansin yun para nga malaman kung anong uri yung ban, kung masasakop lahat. Pero kasama na po sa amin pong pinag-usapan kanina at nakatakda din pong magkikita kami, sasama din po siya sa pulong na pag-uusapan itong mga bagay-bagay na to na inutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag nyo na po bawasan yung magandang sinabi nyo pareho kanina na Ay, lahat hindi po. covered. Ang sinasabi ko lang, doon lang po nakakita ng komplikasyon. Yun din po nakikita niya. But we will see how we can cover it. Salamat po, Chair. Opo. Okay po. Okay. And actually matatanong ko rin ito mamaya. Based on the information you have, Chair, ilan po yung mga Pilipinong tinatayang maapektuhan at mawawala ng trabaho sa pag-ban natin More sa or less po POGOs? mga 38,000. Yung pong kasama na doon, yung IGL na pinakita naman po namin at ang datos po ng PAGCOR ay tumutugma sa datos ng DOLE, mga 30,000 po yun. At doon po naman sa segment ng BPO, mga 9,000 po yun. 8 to 9,000. Kaya yan po ang datos na tumutugma po yan, Senator Ontiveros, sa datos po ng DOLE. Good to know po na validated din ng labor data ng DOLE. So we are talking here of about More or less 40,000 more or less Filipinos. 40,000. More or Yun lang po more or yung less. direct. Of course, yung indirect, hindi na po natin dahil yun po yung directly employed. Understood po. So 36 to 38,000 plus 8 to 9,000. So at from 44,000 to 40
47,000. Chairperson, Yes po. kasama na po yung BPO. 30,800 lang po yung IGLs plus mga 8. Kaya himigit kumulang po yung dalawang segment na yun, dalawang sektor na yun. Halos more or less po 40,000. Okay, more or less 40,000. And of course, kailangan din nating isipin yung mga naghahanap buhay sa pagbenta sa mga empleyadong ito. So actually, maitatanong din po namin iyan maya't maya. And naunahan nyo na yung susunod kong tanong. So apparently, nag-coordinate na rin po kayo sa DOLE para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa POGO at kung paano sila tutulungan ng gobyerno. It's good to know yun yung unang pulong nyo bukas na interagency. Okay po. And then, so matanong na rin, may plano rin po ba na tulungan yung mga Pilipinong nagpo-provide ng ancillary services sa mga POGO? Siguro po, yun ang isa sa tatalakayin namin tomorrow. Ayoko pong sumagot sa inyo na yun dahil hindi pa po nagaganap yung pulong. Pero definitely kasama po yan sa agenda na pag-uusapan bukas. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.